Isang malutong na sampal ang tumapos sa pangarap ko. Habang suot ni Lucinda ang gown na tinahi ko ng may pagmamahal, tinapon ako ni Mama sa bodega na parang basura. Wala kang kwentang anak. Sigaw niya habang ninanakaw nila ang lalaking mahal ko. Pero hindi ako habang buhay na mananatiling nakakulong. Ang bawat patak ng luha ko ay magiging lason sa inyong kasal. Handa ka na bang makita ang pagbangon ng isang pusong tinapaktapakan? Ang dumi-dumi mo, Trinidad. Pinalaki kitang tapat, pero isa ka palang mang-aagaw ng asawa. Ang matalim na tinig ni Doña Salve ay tila kidlat na naghatid ng nakabibinging dagundong sa loob ng maliit na silid. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Trinidad ay isang malakas na sampal na ang dumapos sa kanyang pisngi. Dahilan upang mapalingon ang kanyang mukha at tumilapon ang hawak niyang karayom. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Trinidad ay kasalukuyang nakahawak sa pinong tela ng puting gown na itatahi sana niya para sa sariling kasal. Ngunit ang bawat hibla ng sutla ay nabahiran na ng maliliit na patak ng dugo mula sa kanyang mga daliring, tila wala ng pakiramdam dahil sa maghapong pagtatahi. Ang muling pagangat ng kanyang paningin ay sumalubong sa mapang-uyam na mukha ng kanyang ina na sa halip na pagmamahal ay tanging puot ang ipinaparating ng mga mata nito. Ma, tama na po. Baka lalo lang siyang magsinungaling. Ang malambing ng ngunit nakalalason na boses ni Lucinda ang sumunod na narinig. Pumasok ang kanyang ate sa silid, habang hawak ang ilang pirasong larawan na sadyang malabo ang pagkakakuha, ngunit sapat na upang magmukhang masama si Trinidad sa paningin ng kahit na sino. Ipinatong ni Lucinda ang mga larawan sa ibabaw ng makinang dipadyak na tanging katuwang ni Trinidad sa lahat ng kanyang paghihirap. Tumingin si Trinidad sa kanyang ina. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, kaya't walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing ang lalaking nasa larawan ay isang estrangherong nagtanong lamang ng direksyon. Ngunit ang bigat ng panliliit ni Doña Salve ay sapat na upang malunod ang kanyang katwiran. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya. Ang pagkatao niya na binuo niya sa loob ng maraming taon ng pagsisikap ay gumuho sa isang iglap dahil lamang sa mga salitang walang basihan. Dahil sa kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito, hindi na matutuloy ang kasal mo kay Gaspar. Ang hatol ni Doña Salve habang marahas na hinahablot ang tela ng gown mula sa kandungan ni Trinidad. Si Lucinda ang magpapakasal sa kanya. Siya ang may malinis na pangalan at siya ang nararapat na magsalba sa dangal nating lahat. At ikaw, Trinidad, simula ngayong gabi, ituturing kitang patay sa pamamahay na ito. Hindi nakagalaw si Trinidad nang hawakan siya ng kanyang ina sa braso at marahas na kinaladkad palabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig at magaspang na sahig. Ngunit ang hapdi nito ay wala sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman ng kanyang puso. Nang marating nila ang likod ng bahay, binuksan ni Doña Salve ang lumang pinto ng bodega ng bigas, ang lugar na madilim, amoy amag, at puno ng mga gamit na kinalimutan na ng panahon. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Trinidad sa malamig na semento. Sa pagtama ng kanyang balikat sa mga sako ng palay, ay muling naglandas ang luha sa kanyang mga mata, mga luhang hindi na niya napigilan pa. Ang tunog ng bakal na tumama sa hamba ng pinto ay naghudyat ng kanyang pagkabilanggo. Ang pagsasara ng trangka at ang pagpihit ng susi mula sa labas ay tila huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa loob ng kadiliman, tanging ang sarili niyang hikbi ang kanyang naririnig. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang matutulis na tinik na nagagalis sa kanyang dibdib. Habang ang buong bayan ng San Isidro ay naniniwalang si Trinidad ay isang anak na nagtaksil, siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng alikabok at kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang mga daliring may mga marka ng karayom, ang mga kamay na nagpagod para sa kaligayahan ng iba,
Ngunit sa huli, ay ang mga kamay ring iyon ang naiwang nakagapos sa kasinungalingan. Paano mo nga ba ipaglalaban ang iyong katotohanan kung ang mismong nagluwal sa iyo ang siyang unang humukay ng iyong libingan? Sa ilalim ng madilim na bubong ng bodega, ang tanging kasama ni Trinidad ay ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa maliliit na siwang ng lumang dingding. Ang amoy ng amag at alikabok ay tila unti-unting sumasakal sa kanyang hininga, habang ang bawat paggalaw ng mga daga sa paligid ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang balat. Ngunit masigit na nakapapaso ang lamig ng semento sa kanyang likuran. Isang paalala na sa loob ng bahay na itinuring niyang tahanan, siya ay isa na ngayong bilanggo at itinakwil. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig ni Trinidad ang pagpihit ng susi mula sa labas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. Pumasok si Doña Salve na may 2 pirasong tuyong tinapay at isang basong tubig na tila itinira lamang mula sa hapunan ng pamilya. Ipinatong ng matanda ang pagkain sa isang maruming sako ng palay. Ang kanyang mukha ay nananatiling matigas at walang bakas ng awa. Kainin mo yan, Trinidad. Huwag mong isipin na ginugutom kita dahil masama akong ina. Ginagawa ko ito para matauhan ka sa lahat ng kalandian mo. Ang boses ni Doña Salve ay puno ng mapait na panunumbat. Lumapit siya ng bahagya kay Trinidad at itinuro ang namamagang pisngi ng anak. You should be thankful na hindi kita ipinahiya sa buong San Isidro. I told everyone na may sakit ka, kaya hindi ka makakalabas. Pero alam natin ang totoo, di ba? You're a disappointment. Napayuko si Trinidad, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang dumi-dumitang bestida. Doon ay napansin niya ang isang maliit na piraso ng pulang sinulid na nakakabit pa sa kanyang kuko. Ang sinulid na ginamit niya para sa huling detalye ng gown ni Lucinda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hibla ng pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang pamilya ay tila naging tali na ngayon na sumasakal sa sarili niyang kaligayahan. Ma, kailan niyo po ba ako huling tiningnan bilang anak at hindi bilang isang katulong? Ang tanong ni Trinidad sa pagitan ng kanyang panginginig. Ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang, ngunit puno ng bigat ng maraming taong pagtitiis. Lahat ng kinikita ko sa pananahi, ibinibigay ko sa inyo. I gave up school para lang makapagtapos si Ate Lucinda. Is that not enough para pagkatiwalaan niyo ako? Ang tugon ni Doña Salve ay isang mapang-uyam na tawa na yumanig sa loob ng bodega. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Trinidad. Kahit ibigay mo pa ang lahat ng dugo mo, hindi mo mababayaran ang hirap ko sa pagpapalaki sa iyo. And now, you want to marry Gaspar? Isang mayamang lalaki na pwedeng mag-angat sa atin sa kahirapan. Tapos ibibigay ko lang sa isang babaeng may bahid na ang pangalan. No, Lucinda is the better choice. She's beautiful, educated, and most importantly, she listens to me. Nang lumabas si Doña Salve at muling isara ang pinto, tila gumuho ang huling pag-asa sa puso ni Trinidad. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang marahang pagtama ng mga sapatos sa labas ng bodega. Kilala niya ang hakbang na yon, mabigat, may pag-aalinlangan, at pamilyar. Si Gaspar. Trina, are you in there? Ang boses ni Gaspar ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Trinidad. Maririnig ang kalansing ng hawakan ng pinto habang sinusubukan itong buksan ng lalaki mula sa labas. Trina, please answer me. Sabi ni Tita Salve, ayaw mo raw akong makita. Is it true? Tell me what's happening. Ramdam ni Trinidad ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing narito siya, na mahal niya ito at ang lahat ng paratang ay kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ni Lucinda na papalapit. Gaspar, babe, what are you doing here? Ang malambing na tinig ni Lucinda ay may halong babala. Hayaan mo na muna si Trina.
Sabi niya sa akin kanina, hiyang-hiya siya sa'yo kaya ayaw niyang magpakita. She even sent a text. 'Di ba? Let's go back to the living room. Papaano na ang mga preparations natin kung lagi kang nandito sa madilim na bodega? Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Narinig ni Trinidad ang unti-unting paglayo ng mga hakbang ni Gaspar, kasama ang mapaglarong tawa ng kanyang kapatid. Naiwan siyang muli sa dilim, yakap ang sariling tuhod, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang natitirang lakas. Sa kailaliman ng bodega, napansin ni Trinidad ang isang mahinang sinag ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng isang lumang cabinet ng kanyang ama. Doon, sa pagitan ng mga alikabok, ay may isang bagay na tila naghihintay na matuklasan. Isang lihim na maaaring bumago sa lahat ng kanyang paghihirap. Sa ilalim ng malamig at malalim na katahimikan ng bodega, dahan-dahang gumapang si Trinidad patungo sa sulok kung saan nagmumula ang mahinang kislap ng liwanag. Ang bawat pagkilos ng kanyang katawan ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga pasa, habang ang tuyong alikabok ay pumapasok sa kanyang ilong at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pilit niyang inabot ang ilalim ng lumang cabinet na pagmamay-ari noon ng kanyang yumaong ama. Nang madama ng kanyang balat ang isang matigas at malamig na bagay, dahan-dahan niya itong hinila palabas. Ito ay isang lumang mobile phone, balot ng makapal na alikabok at nakabalot sa isang piraso ng tuyong plastik. Ang puso ni Trinidad ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Mabilis ang pagtibok, na tila isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ama, ang tanging tao sa bahay na yon na kailanman ay hindi siya tiningnan ng may panghuhusga. Isang marahang kaluskos mula sa maliit at mataas na bintana ng bodega ang nagpalingon kay Trinidad. Ang tuyong kahoy ng bintana ay tila humihingi ng tulong sa bawat paggalaw nito, hanggang sa bumukas ito ng bahagya at lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Trinidad? Apo, nandyan ka ba? Ang boses ay mahina, paos at puno ng pag-aalala. Si Tia Belen iyon, ang kapatid ng kanyang ama na matagal nang iniwasan ng kanyang ina. Tia Belen! Halos gumuho ang tinig ni Trinidad nang masilayan ang mukha ng matanda. Lumapit siya sa ilalim ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa mataas na bahagi ng pader. Bakit po kayo nandito? Delikado po. Baka makita kayo ni Mama. Huwag mong intindihin ang mama mo. Narinig ko ang nangyari sa palengke. Hindi ako naniniwala sa mga paninira nila sa iyo, Trina. Kilala kita. Katulad ka ng iyong ama. Ang sabi ni Tia Belen habang pilit na iniaabot ang isang maliit na balutan sa pamamagitan ng siwang. Dinalhan kita ng mainit na kakanin at isang power bank. Alam kong nahanap mo na ang telepono ni Nardo. Itinago ko yan bago pa malinis ng ina mo ang gamit ng kapatid ko. Nanginginig na tinanggap ni Trinidad ang mga gamit. Ang init ng kakanin ay tila nagbigay ng panandaliang buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Tia, bakit po kailangang itago ito? Ano po ba ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Papa? Tumingin si Tia Belen sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila may nakikinig sa bawat salitang bibitawan niya. Ang iyong ama, Trina, hindi siya namatay sa simpleng aksidente. May nalaman siya tungkol sa mga lupain natin na ibinebenta na pala ni Salve ng patago para suportahan ang luho ni Lucinda. Iyan ang dahilan kung bakit itinakwil ako ng ina mo, dahil alam kong hindi siya ang biktima, kundi ang kapatid ko. Napatulala si Trinidad. Ang bawat salita ni Tia Belen ay tila isang malakas na hampas sa kanyang kamalayan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakripisyo niya sa pananahi para mabayaran ang mga utang na sinasabi ng kanyang ina. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan? Kailangan ko nang umalis bago pa ako mahuli ni Mang Nardo na nagbabantay sa labas.
Bulong ni Tia Belen. Buksan mo ang teleponong yan kapag may pagkakataon ka. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Trina. Huwag kang susuko. Nang muling magsara ang bintana, naiwang mag-isa si Trinidad sa gitna ng kadiliman. Gamit ang nanginginig na kamay, isinaksak niya ang lumang telepono sa dalang charger ni Tia Belen. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habang buhay na pagpaparusa. Matapos ang ilang minuto, ang madilim na screen ay biglang nagkaroon ng buhay. Ang mahinang liwanag na nagmumula rito ay tumama sa luhaang mukha ni Trinidad na tila isang multo mula sa nakaraan na muling nagpakita. Habang binabasa niya ang mga huling mensahe sa inbox, ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibilis. Doon, sa isang draft na hindi kailanman naipadala, ay nakasulat ang mga salitang nagpayanig sa kanyang buong mundo. Salve, alam ko na ang ginawa ninyo ni... Ang mensahe ay naputol, ngunit ang pangalang nakasulat sa dulo ay hindi ang pangalan ng isang estranghero, kundi ang pangalan ng isang taong hindi niya inaasahang magtataksil sa kanyang ama. Paano kung ang taong akala ni Trinidad na sandigan niya ay ang mismong nagbaon sa kanyang ama sa limot? Ang halimuyak ng natutunaw na kandila at ang masangsang na amoy ng insenso ay unti-unting gumapang sa mga siwang ng bodega na tila mga daliri ng isang mapagkunwaring kabanalan na pilit na sumasakal kay Trinidad. Mula sa kanyang kinalalagyan sa madilim na sulok, naririnig niya ang sabay-sabay at matunong pagbigkas ng mga dasal mula sa sala ng kanilang bahay. Ang bawat aba Ginoong Maria na binibitawan ng kanyang ina at ng mga kapitbahay ay hindi naghatid ng kapayapaan sa kanyang puso, kundi isang matalim na hapdi na tila bawat salita ay may dalang lason. Ipagdasal natin ang kaluluwa ng aking anak na si Trinidad. Ang boses ni Doña Salve ay nanginginig, tila isang inang wasak na wasak ang puso sa tindi ng pighati. Naway linisin ng Panginoon ang kanyang maruming isipan at patawarin siya sa kahihiyang dinala niya sa ating pamilya. Napaigting ang pagkakahawak ni Trinidad sa kanyang sariling braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat sa tindi ng puot at sakit na nararamdaman. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga kababaihan mula sa kabilang panig ng pader, mga bulong na mas malakas pa kaysa sa mismong dasal. Sinasabi nilang sayang ang ganda ni Trinidad dahil maaga itong nabulok sa kasalanan. Sinasabi nilang buti na lang at matatag si Doña Salve, ang huwarang ina na handang itago ang sariling anak para lamang hindi na kumalat ang dumi sa bayan ng San Isidro. Maawa naman kayo kay Tita Salve. Ang tinig ni Lucinda ay sumali sa usapan, puno ng pekeng pagsisisi. Kahit ako, hindi ko akalain na magagawa yon ni Trina. Gaspar is such a good man, pero nagawa pa rin siyang pagtaksilan ni Trina para sa isang lalaking may asawa. It's so heartbreaking, di ba? Sa loob ng bodega, ang mga luha ni Trinidad ay muling naglandas. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ito luha ng panghihina. Ito ay luha ng isang pusong unti-unti nang naninigas sa gitna ng kawalang katarungan. Ang bawat salita ng kanyang ate ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang dangal sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Habang nagpapatuloy ang seremonya, si Gaspar ay nakaupo sa isang sulok ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kalungkutan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may mga katanungang nagsisimula nang bumagabag sa kanya. Hindi siya komportable sa ingay ng pagdarasal na tila ginawang palabas para lamang sulsulan ang tsismis sa bayan. Nang matapos ang rosaryo, lumapit si Gaspar kay Doña Salve para magpaalam. Inabot niya ang kamay ng matanda para magmano, isang tradisyon ng paggalang na hindi niya kailanman kinalimutan. Ngunit sa pagyuko niya, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng manggas ng blusa ni Doña Salve, may isang malaking pasa sa kanyang pulso, isang pasang hindi nagmula sa pagkakahawak
kundi tila bakas ng isang matigas na bagay na tumama rito. Naalala ni Gaspar ang kwento ng matanda kanina na nakuha araw niya ang sugat nang pilitin niyang pigilan si Trinidad sa pagtakas palabas ng bintana. Tita, ang pasa niyo, ang mahinang sabi ni Gaspar habang tinititigan ang braso ng matanda. Sabi niyo po, nakuha niyo yan dahil nanlaban si Trina habang paalis siya. Pero bakit parang hindi yan bakas ng kamay? It looks like you hit something hard or something hit you. Bahagyang nanginig ang labi ni Doña Salve, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at itinago ito sa likod ng kanyang panyo. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bagaman, ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap sa kaba. Alam mo naman ang anak ko, Gaspar. Sa tindi ng galit niya dahil nahuli ko siya, kung ano-anong gamit ang ibinato niya sa akin. I was just trying to protect our dignity, even if it meant getting hurt myself. Ang mabilis na paliwanag ni Doña Salve bago muling nagkunwaring hihikbi. Tumango si Gaspar, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang dagat na nagsisimula nang magkaroon ng malalaking alon. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, lumingon siya sa direksyon ng bodega sa likod. Ang katahimikan ng maliit na gusaling iyon ay tila may gustong isigaw sa kanya. Isang katotohanang pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga dasal at mababangong insenso. Kung talagang si Trinidad ang nanakit at nagtaksil, bakit ang bigat na nararamdaman ni Gaspar ay hindi galit, kundi isang malakas na hinala na may isang malaking kasalanang nangyayari sa loob ng tahanang iyon? Sa kailaliman ng gabi, ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kamalayan ni Trinidad. Nakasandal ang kanyang ulo sa magaspang na dingding na gawa sa makapal na kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang pandama ay nananatiling gising. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan dahil sa kakulangan ng sapat na pagkain, ang bawat maliit na tunog sa labas ay tila isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig. Nagising ang kanyang diwa nang marinig ang marahang kaluskos ng mga tuyong dahon sa likuran ng bodega. Hindi iyon yung mabigat na hakbang ni Mang Nardo at lalong hindi ang marahang paglakad ni Tia Belen. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa matigas na lupa ay mabilis at tila balisa. Kasunod nito ay ang pamilyar na boses ni Lucinda, ngunit wala na rito ang malambing at pabiktimang tono na ipinapakita nito sa harap ni Gaspar. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang pupunta rito. Masyadong delikado. Baka may makakita sa atin. Ang mariing bulong ni Lucinda na tila bawat salita ay idinidiin sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Isang baritono at magaspang na tinig ng isang lalaki ang sumagot. Puno ng panunuya at kawalan ng pasensya. Wala akong pakialam, Lucinda. 3 buwan na ang nakalilipas. Ang sabi mo, mabilis lang ang pera. Pero hanggang ngayon, puro pangako lang ang natatanggap ko. Alam mo kung gaano kadelikado ang mga taong pinagkakautangan mo ng puhunan sa negosyo mo. Napasinghap si Trinidad at mabilis na itinikom ang kanyang bibig gamit ang kanyang nanginginig na palad. Idinikit niya ang kanyang tenga sa siwang ng mga tabla ng bodega. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng mabilis na ritmo sa gitna ng panganib. I'm doing my best, okay? Konting tiis na lang, ang sagot ni Lucinda, na ngayon ay tila malapit ng maiyak sa tindi ng presyur. Nagawa ko ng mapaniwala ang lahat na si Trina ang masama. Bukas o sa makalawa, pipirmahan na ni Gaspar ang mga papeles para sa selyo ng ating pagsasama. Ang dote at ang perang ipinangako ng mga Alejandro para sa kasal, iyon ang ibabayad ko sa inyo. Just give me until Saturday. Siguraduhin mo lang, ang banta ng lalaki, na sinundan ng tunog ng pagluwa nito sa lupa. Dahil kapag nalaman ng lahat na ang paboritong anak ni Doña Salve ay baon sa utang dahil sa sugal at maling mga investment, hindi lang ang pangalan mo ang masisira. Hihintayin mo na lang bang maging abo ang bahay na ito bago ka kumilos?
Narinig ni Trinidad ang marahas na paghinga ni Lucinda. Hindi mangyayari iyon. Trina is already out of the picture. Nakakulong na siya sa bodega at hinding-hindi siya paniniwalaan ni Mama o ni Gaspar. She is my sacrificial lamb at dahil sa kanya, magiging malinis muli ang record ko. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila mga patak ng asido na pumapaso sa kaluluwa ni Trinidad. Ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi ito tungkol sa dangal. Hindi ito tungkol sa pagkakamali niya. Ang lahat ay isa lamang maduming transaksyon para iligtas ang kanyang ate mula sa sarili nitong mga kasalanan. Narinig ni Trinidad ang paglayo ng mga hakbang ng lalaki na sinundan ng isang mahabang buntong hininga ni Lucinda bago ito muling bumalik sa loob ng bahay. Naiwan ang katahimikan, ngunit para kay Trinidad, ang kadiliman ay hindi na kasing talim ng dati. Ang bawat impormasyong narinig niya ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang kinapa ang lumang telepono ng kanyang ama sa ilalim ng sako ng palay. Ang liwanag nito, bagaman mahina, ay tila isang sulo ng katarungan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Alam na niya ngayon ang tunay na kalaban. Hindi lang ito ang kanyang ina na nabulag sa paboritismo, kundi ang isang kapatid na handang sunugin ang buhay ng iba para lamang hindi madarang sa apoy ng sariling pagkakamali. Ngunit ang huling sinabi ng lalaki ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan na nagdulot ng isang panibagong uri ng takot. Kapag hindi natuloy ang kasal sa Sabado, hihintayin mo na lang na maging abo ang bahay na ito. Isang nakahihindik na posibilidad ang pumasok sa isip ni Trinidad. Kung hindi makuha ni Lucinda ang pera, handa bang pumatay ang mga taong kinasasangkutan nito? At sa oras na magliyab ang galit ng mga nagpautang, siya na nakakulong sa loob ng bodega, ang unang magiging biktima ng apoy na hindi naman siya ang nagsindi. Tahin mo ito ng maayos, Trinidad. Bawat tusok ng karayom ay pambayad mo sa kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito. Huwag mong hahayaan na may makitang mali si Lucinda sa tupi ng kanyang gown. Ang tinig ni Doña Salve ay tila isang malamig na hanging humahagupit sa pandinig ni Trinidad habang inilalapag nito ang isang maliit na kandila at ang puting tela ng trahe de boda sa ibabaw ng maruming sako ng palay. Nanatiling nakayuko si Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting sutla na tila isang malawak at malinis na disyerto. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahan niyang kinuha ang karayom. Ang bawat pagbaon ng metal sa tela ay sinasabayan ng hapdi sa kanyang mga daliri na puno na ng mga sariwa at tuyong sugat. Ang miyamaing katotohanan ay tila isang lason sa kanyang isipan. Ang gown na ito ay para sana sa kanyang sariling pangarap. Ngunit ngayon, bawat tahi niya ay naglalapit kay Gaspar sa piling ng kanyang kapatid. Ma, bakit kailangang si Chabelen ang madamay? Ang mahinang tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghingi ng awa at galit. Sinunod ko naman po kayo. Nandito ako sa bodega, hindi ako lumalabas. Bakit kailangang pagbantaan niyo pa ang tanging taong nagmamahal sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Salve habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Dahil siya lang ang nakakaalam kung gaano kakahina, Trinidad. At hanggat hindi natatapos ang kasal na ito, kailangan ko ng panigurado na hindi ka gagawa ng kahit anong eksena. Tahiin mo yan. Tahiin mo ang kaligtasan ng Chabelen mo. Nang makaalis ang kanyang ina, naiwan ang katahimikan na binabasag lamang ng mabagal at maingat na paghila ng sinulid sa bawat hibla ng tela. Ang bawat paghinga ni Trinidad ay tila may kasamang alikabok na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, dahan-dahan niyang kinapa ang telepono ng kanyang ama na nakatago sa loob ng kanyang suot na kamiseta. Ramdam niya ang init ng gadget na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy.
Naalala niya ang sinabi ni Tia Belen tungkol sa mga dokumento. Sinuri niyang muli ang protective case ng lumang telepono. Ang kanyang mga kuko ay pilit na binubuksan ang masikip na bahagi ng plastik. Doon, sa pagitan ng baterya at ng takip, ay may isang manipis na papel na nakatiklop ng husto. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol habang dahan-dahan niyang binubuklat ang papel sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila. Ito ay isang kasunduan sa pagkakasangla ng kanilang lupain sa San Isidro. Ngunit hindi ang nilalaman ang nagpatigil sa paghinga ni Trinidad, kundi ang lagda sa ibaba nito. Ang pangalan ng kanyang ama ay nakasulat doon. Ngunit ang bawat kurba ng letra at ang bigat ng tinta ay malayo sa pamilyar na pirma na nakasanayan niyang makita sa kanyang mga lumang card sa paaralan. Isang huwad na lagda, isang selyo ng pagtataksil na ginawa noong mga panahong unti-unti nang nanghihina ang kanyang ama sa banig ng karamdaman. Ang mga luha ni Trinidad ay pumatak sa dokumento na tila mga kristal na nagpapalinaw sa madilim na katotohanan. Hindi lang siya ang biktima sa bahay na ito. Ang kanyang ama, ang lalaking nagtrabaho hanggang sa huling hininga para sa kanila, ay namatay na may bitbit na pasakit dahil sa kasunduang hindi naman niya nilagdaan. Ang pera mula sa lupang iyon ang naging pundasyon ng marangyang buhay ni Lucinda at ang mapagkunwaring kapangyarihan ni Doña Salve. Sa labas, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga puno ng kawayan ay tila isang malungkot na awit ng pakikiramay. Napatingin si Trinidad sa trahe de boda na kanyang tinatahi. Ang bawat puting rosas na burda sa laylayan nito ay tila mga saksi sa isang krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang sumunod at magtiis, ay biglang humigpit sa hawak na karayom. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang pag-ibig kay Gaspar. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang amang ninakawan ng dangal at isang anak na ginawang alipin sa sariling tahanan. Habang ang kandila ay unti-unting nauupos, ang anino ni Trinidad sa dingding ng bodega ay tila lumalaki at nagkakaroon ng isang anyong hindi na marunong matakot. Paano niya magagawang isuot kay Lucinda ang gown na ito kung bawat hibla nito ay sumisigaw ng katotohanang ninakaw mula sa kanila? At hanggang kailan mananatiling lihim ang pirma na naging mitya ng buhay ng kanyang ama? Ang gabi sa San Isidro ay tila binalot ng isang makapal at malamig na kumot ng katahimikan, ngunit para kay Gaspar, ang bawat segundo ay isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay dinadaluyan ng imahe ng namamagang pisngi ni Trinidad at ang misteryosong pahasa sa pulso ni Doña Salve. Ang kanyang isipan ay tila isang dagat na hindi mapanatag, puno ng mga alon ng pag-aalinlangan na humahampas sa pader ng kanyang paniniwala. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, ang kanyang mga hakbang sa damuhan. Damuhan ay halos walang nililikhang ingay. Ang liwanag ng buwan ay sapat lamang upang maaninag ang anino ng lumang bodega sa dulo ng bakuran. Ang gusaling iyon, na dati ay imbakan lamang ng palay, ay tila naging isang malaking sugat sa gitna ng kadiliman. Nang makarating siya sa harap ng pinto, naramdaman niya ang lamig ng bakal na trangka sa kanyang palad. Isang malamig na paalala ng harang na naghihiwalay sa kanya sa babaeng dati ay pinapangarap niyang makasama habang buhay. Trina, ang mahinang tawag ni Gaspar. Ang kanyang tinig ay halos bulong lamang na naglalakbay sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Alam kong gising ka pa. Nararamdaman ko ang paghinga mo sa kabilang panig. Sa loob ng bodega, napahinto si Trinidad sa kanyang pagtatahi. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbibigay buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Idinikit niya ang kanyang noo sa magaspang na pintuan. Ramdam ang lamig ng kahoy na tila nanunuot sa kanyang buto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat ng sakit at ang katotohanang natuklasan niya. Ngunit ang takot para sa kaligtasan ni Tia Belen ay tila isang kamay
na nakatakip sa kanyang bibig. Gaspar, bakit ka nandito? Ang nanginginig na sagot ni Trinidad. Ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Mahina, marupok, at puno ng pighati. Umalis ka na. Baka makita ka nila mama. Magkakaroon lang ng gulo. Hindi ako makatulog, Trina. Ang daming hindi tugma. Ang mabilis na tugon ni Gaspar, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Yung mga pictures yung sinasabi ni Lucinda, hindi yun ang Trina na kilala ko. Please, magtapat ka sa akin. Kahit isang salita lang. Ikaw ba talaga ang babaeng nasa motel na yon? May kinalaman ka ba talaga sa lalaking yon? Ang lalamunan ni Trinidad ay tila sinasakal ng 1,000 tinik. Ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag na ang lahat ay isang maingat na laro ng kanyang sariling pamilya? Paano niya sasabihing ang babaeng mahal ni Gaspar ay biktima ng isang madilim na kasunduan? Naniniwala ka ba sa kanila, Gaspar? Ang tanong ni Trinidad, ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kamay na may mga marka ng karayom. Kung sa tingin mo ay kaya ko yon, bakit ka pa nandito? Bakit mo pa sinusubukang buksan ang pintong ito? Bago pa makasagot si Gaspar, ang katahimikan ng gabi ay biglang pinunit ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Isang boses na parang matalim na gunting na gumupit sa sandaling iyon ng katapatan. Gaspar, what are you doing out here so late? Si Lucinda nakatayo sa ilalim ng liwanag ng isang lampara. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel na nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang pamilyar na pulang panyo. Ang panyong bordado ng inisyal ni Trinidad na ibinigay ni Gaspar noong nakaraang taon. Lucinda, I was just... Ang simula ni Gaspar, ngunit mabilis siyang pinutol ng babae. I know you're still hurting, Gaspar, pero kailangan mong makita ito, ang sabi ni Lucinda habang iniaabot ang panyo. Ang tela ay basa at may bakas ng putik. Nakita ko itong itinapon sa likod ng bakuran kanina, malapit sa kalsada kung saan laging tumatambay ang lalaking yun. Mukhang may lihim na namang pagtatagpo na nangyari habang tayong lahat ay nagdarasal sa loob. Tumingin si Gaspar sa panyo. Pagkatapos ay sa pintuan ng bodega. Ang hinala ay muling gumapang sa kanyang isipan, tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang tiwala. Sa loob ng bodega, napahigpit ang pagkakahawak ni Trinidad sa kanyang kamiseta. Alam niyang ninakaw ni Lucinda ang panyong yon mula sa kanyang gamit. Trina, is this true? Ang tanong ni Gaspar. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagsusumamo, kundi isang malamig na pagkadismaya. Nakalabas ka ba rito nang hindi namin alam? Niloloko mo ba kaming lahat? Walang sagot mula sa loob. Tanging ang mahinang tunog ng pag-iyak ni Trinidad ang maririnig. Ngunit para kay Gaspar, ang katahimikan na yon ay tila isang pag-amin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng bodega ay tila mga luhang hindi na magkasya sa langit. Ngunit sa loob ng madilim na silid na yon, ang tuyong hininga ni Trinidad, ang tanging nagbibigay ng buhay sa katahimikan. Hawak-hawak niya ang lumang telepono ng kanyang ama, ang tanging piraso ng katotohanang natitira sa kanya, habang ang liwanag nito ay dahan-dahang namamatay dahil sa huling porsyento ng baterya. Ang katahimikan ay pinunit ng marahas na pagpihit ng susi sa pinto. Pumasok si Doña Salve. Bit-bit ang isang palanggana ng tubig na may halong sabon na tila balak linisin ang dumi sa loob ng bodega. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng pagkalinga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, nakapako sa kamay ni Trinidad na mabilis na itinago ang telepono sa likod ng sako ng palay. Ibigay mo sa akin yan, Trinidad. Ang utos ni Doña Salve, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Huwag mo akong subukan.
Alam kong may itinatago ka. Ma, pakiusap. Ito na lang ang natitira sa akin. Ang pagsusumamo ni Trinidad, ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang umaatras sa sulok. Ito na lang ang nagpapaalala sa akin kay Papa. Bakit kailangang pati ito ay kunin niyo pa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang tunog na tila mga tuyong sanga na nababali sa gitna ng bagyo. Lumapit siya kay Trinidad at marahas na hinablot ang braso ng anak. Sa isang mabilis na pagkilos, nakuha niya ang telepono mula sa likod ng sako. Sinardo! Palaging Sinardo! Ang bulong ni Doña Salve habang tinititigan ng gadget. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Trinidad at sa pagkakataong yon, nakita ng dalaga ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal, ang purong pagkamuhi. Alam mo ba kung bakit hinding-hindi kita magagawang mahalin, Trinidad? Dahil sa bawat galaw mo, sa bawat tingin mo, nakikita ko ang iyong ama. Ang lalaking akala mo ay bayani, pero sa katotohanan ay ang siyang sumira sa mga pangarap ko. Nanigas si Trinidad sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila nawala. Dahilan upang maging kapos ang bawat paghinga niya. Masyado kayong pareho. Masyadong matuwid, masyadong tapat, hanggang sa puntong nagiging hadlang na kayo sa ginhawa ng pamilyang ito. Ang pagpapatuloy ni Doña Salve, ang kanyang boses ay puno ng lason. Akala mo ba ay aksidente ang pagkamatay niya? Namatay siya dahil pinili niyang maging hadlang sa akin. At ikaw, Trinidad, ikaw ang buhay na paalala ng pagkakamaling iyon. Mula nang isilang ka, tiningnan kita hindi bilang anak, kundi bilang isang utang na kailanman ay hindi ko mababayaran. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa puso ni Trinidad. Ang pangarap niyang kahit minsan ay mayakap siya ng kanyang ina. Na marinig ang salitang mahal kita ay gumuho at naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ay ang siya ring kumatay sa kanyang kaluluwa. Ngayon, panoorin mo kung paano ko tatapusin ang huling pag-asa mo, ang sabi ni Doña Salve nang may madilim na ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang telepono at itinapat sa ibabaw ng palangganang puno ng tubig. Ang bawat segundo ay tila tumigil habang ang huling sinag ng liwanag mula sa screen ay nagpapaalam. Sa isang iglap, binitiwan ni Doña Salve ang telepono. Ang pagbagsak ng gadget sa tubig ay lumikha ng maliliit na alon na mabilis na kumalat sa palanggana. Nakita ni Trinidad kung paano pumasok ang tubig sa loob ng kagamitan. Ang huling ningas ng kuryente na kumislap sa loob bago ito tuluyang naging itim. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng boses ng kanyang ama na nais niyang marinig muli ay nilunod ng kanyang sariling ina sa harap mismo ng kanyang mga mata. Diyan ka nababagay, Trinidad. Sa dilim, kasama ng mga alaala mong wala ng silbi. Ang huling sabi ni Doña Salve bago tumalikod at lumabas ng bodega, muling iniwan ng anak sa kailaliman ng kawalan. Naiwan si Trinidad na nakatitig sa palanggana. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng bigat. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa tindi ng sakit. Wala nang luha ang lumabas. Tanging ang isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang Trinidad na naniniwala sa pagmamahal ng ina ay namatay na kasabay ng paglubog ng teleponong yon sa tubig. Paano mo haharapin ang bukas kung ang tanging liwanag na hawak mo ay tuluyan ng pinatay ng taong dapat sana ay nag-aalaga sa iyo? Ang bawat kurap ng mata ni Trinidad ay tila isang mabigat na pasanin habang nakatitig siya sa palanggana kung saan lumubog ang huling pag-asa ng kanyang katarungan. Ang tubig ay hindi na gumagalaw, payapa at tila walang pakialam sa gumuho niyang mundo. Ang amoy ng basang bakal at luma na semento ay lalong tumitindi, ngunit ang mas masakit ay ang boses ng kanyang ina
na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang boses na tuluyan ng pumatay sa batang Trinidad na naniniwala sa himala. Ang katahimikan ay nabasag ng marahang kaluskos ng pinto. Hindi ito ang marahas na pagbalandra ni Doña Salve, kundi isang maingat at tila nahihiya-hiyang pagpihit ng trangka. Pumasok si Mang Nardo, ang matandang driver na naging saksi sa paglaki ni Trinidad. Hawak niya ang isang lumang basahan at isang balde, kunwari ay maglilinis. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli, tila pasan-pasan ang bigat ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ma'am Trina, ang basag na tinig ni Mang Nardo. Halos mabasag ang puso ni Trinidad sa tindi ng lungkot na naroroon. Patawarin niyo po ako. Duwag po ako. Natatakot po akong mawala ng trabaho. Natatakot akong mapalayas sa lupang tinitirikan ng pamilya ko. Hindi sumagot si Trinidad. Nanatili siyang nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ngunit nang makita niyang lumapit si Mang Nardo sa palanggana at dahan-dahang kinuha ang telepono mula sa tubig, bahagyang kumilos ang kanyang diwa. Ginamit ng matanda ang kanyang tuyong kamiseta upang punasan ng gadget. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagsisisi. Napanood ko ang lahat, ma'am. Nakita ko kung paano kayo itapon dito na parang hindi tao. Ang pagpapatuloy ni Mang Nardo habang mabilis na binubuksan ang likod ng telepono para alisin ang baterya. Hindi ko na po kayang sikmurain ang inyong ama. Si Sir Nardo, siya ang pinakamabait na amo na nakilala ko. Hindi ko hahayaang pati ang alaala niya ay malunod sa kasamaan ng iba. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Mang Nardo ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag ng bodega. Isang susi. Isang ekstrang susi na matagal na niyang itinago mula sa koleksyon ng mga susi ng bahay. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa palad ni Trinidad. Ang init ng metal ay tila isang kuryenteng nagpagising sa nananamlay na dugo ng dalaga. Gamitin niyo po ito kapag dumating ang tamang oras, bulong ni Mang Nardo. At huwag po kayong mag-alala sa teleponong ito. May alam akong paraan para matuyo ito nang hindi nasisira ang loob. Patitigasin ko muna sa sako ng bigas at ibabalik ko sa inyo bukas ng gabi. Isang matagal na sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng dumi at alikabok ng bodega, isang ugnayan ng pagtitiwala ang muling nabuo. Tiningnan ni Trinidad ang matanda at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita niya ang isang kakampi sa gitna ng digmaan. Bakit ngayon lang, Mang Nardo? Ang mahinang tanong ni Trinidad. Ang kanyang tinig ay wala ng galit, tanging pagod na lamang. Dahil ngayon ko lang napagtanto na mas nakakatakot ang mabuhay nang may dumi sa konsensya kaysa ang mamatay nang dilat ang mga mata. Ang sagot ni Mang Nardo bago mabilis na tumayo at lumabas. Bit-bit ang basang telepono na nakatago sa loob ng kanyang basahan. Naiwan si Trinidad na hawak ang susi. Ang talim ng mga gilid nito ay bumaon sa kanyang balad, ngunit hindi niya ito binitiwan. Ang kanyang isipan ay lumipad sa mga huling salita ng recording na narinig niya bago namatay ang telepono. May isang pangalan pa siyang narinig. Isang pangalang hindi niya inaasahan na kasabwat ng kanyang ina sa pagmamanipula ng mga papeles ng lupa. Kung si Mang Nardo ay naglakas loob na tumulong, sino pa ang nagtatago sa likod ng mga anino? At sapat na kaya ang susi at ang teleponong ito upang tapatan ang kapangyarihang binuo ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon? Habang ang gabi ay lumalalim, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang pumarada sa labas. Hindi ito ang sasakyan ni Gaspar. Ito ay ang sasakyan ng taong binanggit sa recording. Ang taong may hawak ng huling alas na maaaring bumasag o tuluyang tumapos sa buhay ni Trinidad. Ang bawat paghinga ni Trinidad ay tila isang mabigat na pasanin sa gitna ng namumuong hamog ng huling gabi bago ang nakatakdang kasal. Sa loob ng bodega, ang puting tela ng trahe de boda ay tila isang dambuhalang multo
na nakasampay sa ibabaw ng mga sako ng palay. Ang bawat kurap ng kandilang malapit ng maubos ay nagbibigay ng mahahaba at nakatatakot na anino sa dingding na tila mga daliri ng nakaraang pilit na humahawak sa kanyang laylayan. Sa halip na takot, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa puso ni Trinidad. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit determinadong mga kamay, dahan-dahan niyang kinuha ang huling hibla ng puting sinulid. Hindi siya tumakas kahit hawak na niya ang susi mula kay Mang Nardo. Alam niyang ang pag-alis ng walang ebidensya ay magmumukha lamang na pag-amin sa kasalanang hindi niya ginawa. Mayroon siyang mas malaking misyon, ang tapusin ang gown na magiging saksi sa kanyang huling pagpapasya. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang mga daliri nang simulan niyang burdahin ang isang maliit na bahagi sa pinakailalim na lining ng gown. Hindi ito makikita sa unang tingin dahil puti rin ang sinulid na kanyang gamit, tila isang lihim na nakabaon sa ilalim ng malinis na anyo. Ang bawat tusok ng karayom ay isang panunumpa. Binuburda niya ang bawat titik ng katotohanan, isang mensahe para sa taong maglalakas loob na tumingin sa kailaliman ng kasinungalingang ito. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga sapatos na marahan, ngunit may pagmamalaking tumatama sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Lucinda, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa pinto. "Gising ka pa pala, Trina." Ang boses ni Lucinda ay tila isang malambing na kanta, ngunit may dalang lason. Lumapit siya sa gown at hinaplos ang malambot na tela. "Siguraduhin mong perpekto ito. Ayaw kong may makitang kahit anong dumi sa araw na magiging Mrs. Alejandro na ako. Imagine, ang gown na pinangarap mo, ako ang magsusuot habang naglalakad patungo sa lalaking akala mo ay sayo." Hindi tumingin si Trinidad, na natili ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pasensya. "Matatapos na ito, ate. Huwag kang mag-alala. Ang gown na ito ay magiging saktong-sakto sa iyong pagkatao." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lucinda. "Good. Alam mo naman ang mangyayari kay Chabelen kapag pumalya ka. Bukas, pagkatapos ng seremonya, bibigyan kita ng kaunting pera para makalayo ka na sa San Isidro. You should be thankful. At least hindi ka mabubulok sa kulungan dahil sa mga ebidensya na hawak ni Mama." Nang lumabas si Lucinda, naramdaman ni Trinidad ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Inilabas niya ang telepono ng kanyang ama mula sa kanyang tago. Tuyong-tuyo na ito, at sa tulong ng power bank ni Chabelen, ang screen ay muling nagliwanag. Doon, sa folder ng mga recording, ay isang file na may pamagat na kasunduan. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa recording. Isang boses na hindi kay Doña Salve o kay Lucinda, kundi sa abogado ng mga Alejandro. Ang bawat segundo ng recording ay tila isang kulog na nagpaguhos sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi lang pamilya niya ang nagtaksil, pati ang pamilya ni Gaspar ay may madilim na kinalaman sa pagkawala ng yaman ng kanyang ama. Sa gitna ng katahimikan, ang unang tunog ng kampana mula sa simbahan ng San Isidro ay nagsimulang umaling-aungaw sa buong bayan. Hindi ito ang masayang tunog ng kasal, kundi ang mabagal at matunong ensayo para sa bukang liwayway. Ang bawat paghampas ng bakal sa dambana ng kampana ay nagpadala ng panginginig sa lupa. Tila isang babala na ang oras ni Trinidad ay mabilis nang nauubos. Tumayo si Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na bintana. Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang hudyat ng nalalapit na pagkagunaw ng mundong kinagisnan niya. Hawak ang susi sa kanyang kanang kamay at ang telepono sa kanyang kaliwa. Alam niyang bukas, ang San Isidro ay hindi lamang makakasaksi ng isang kasal, kundi ng isang paghuhukom na matagal nang hinihintay ng katarungan.
Paano haharapin ni Trinidad ang dambana kung ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa isang bangin? At sino ang unang sasaluhin ng katotohanan kapag bumukas na ang mga pintuan ng simbahan? Ang bukang liwayway sa San Isidro ay hindi nagdala ng init, kundi isang maputlang liwanag na tila naghuhugas sa mga kasalanan ng nagdaang gabi. Sa loob ng bodega, wala na ang trahe de boda. Kinuha na ito ng mga katulong ni Doña Salve bago pa man magliwanag ang paligid. Ang natira na lamang kay Trinidad ay ang amoy ng sampagwitan na humahalo sa alikabok at ang malamig na metal ng susi na mahigpit niyang tinititigan sa kanyang palad. Ang kanyang bawat pagkilos ay puno ng pag-iingat. Dahan-dahan niyang isiniksik ang telepono ng kanyang ama sa loob ng kanyang gulanit na saya. Gamit ang susi, mula kay Mang Nardo, narinig niya ang marahang pag-atras ng trangka ng pinto. Isang tunog na tila pagpunit sa telang nagbibigay ng limitasyon sa kanyang mundo. Ang sariwang hangin sa labas ay humalik sa kanyang balat, ngunit hindi ito nagdala ng ginhawa, kundi isang paalala na ang oras niya ay mabilis na naubos. Sa paglalakad niya patungo sa bayan, ang bawat hakbang ni Trinidad ay tila isang pagsubok sa kanyang natitirang lakas. Ang kanyang mga paa ay walang sapin, ramdam ang bawat matalas na bato at mainit na lupa ng kalsada. Habang papalapit siya sa simbahan ng San Isidro, ang mga tao ay nagsisimulang lumingon. Naririnig niya ang mga bulungan na tila mga bubuyog na nanunuot sa kanyang pandinig. Tingnan niyo si Trinidad, ang kapal ng mukha na magpakita pa sa araw na ito. Ang sabi ng isang matandang babaeng may hawak na rosaryo. Akala ko ba may sakit siya? Bakit mukha siyang pulubi na galing sa kung saan? Ang dagdag ng isa pa, habang hinahila ang kanyang anak palayo kay Trinidad, na tila ba ang dalaga ay may dalang nakahahawang sumpa. Hindi pinansin ni Trinidad ang mga mapanghusgang mata. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa dambuhala at matatandang pinto ng simbahan. Ang bawat tunog ng kampana ay nagpapayanig sa kanyang dibdib. Ang bawat hantong ng bakal sa tanso ay tila hudyat ng bawat segundong nawawala sa kanya. Sa bawat pag-alon ng tunog, tila sinasabi nito na ang kanyang buhay ay malapit ng tuluyang lamunin ng kasinungalingan. Nang marating niya ang bukana ng simbahan, sinalubong siya ng mabangong halimuyak ng libu-libong bulaklak at ang marangyang dekorasyong nakalaan para sa kasal ni na Gaspar at Lucinda. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa loob, hinarang siya ng dalawang lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng awa. Bawal ang mga palaboy rito, miss. Umalis ka na bago ka pa namin kaladkarin palayo. Ang sabi ng isa sa mga gwardiya habang itinutulak siya ng bahagya sa balikat. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako si Trinidad. Ako ang kapatid ng ikakasal. Ang pagsusumamo ni Trinidad, ang kanyang boses ay paos, ngunit may determinasyon. Kailangan kong makausap si Gaspar. Kailangan kong itigil ang kasal na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga gwardya. Kapatid, sabi ni Doña Salve, ang anak niyang si Trinidad ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa tindi ng sakit. Ikaw? Mukha kang kriminal na naghahanap ng gulo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Salvation sa araw na ito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng organo sa loob ng simbahan ay nagsimulang tumugtog. Isang mabagal at maringal na musika na naghuhudyat ng pagpasok ng ikakasal. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Trinidad ang paghinto ng isang marangyang sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Lucinda. Suot ang traje de boda na tinahi ni Trinidad. Ang bawat puting rosa sa tela ay tila kumikinang, ngunit para kay Trinidad, bawat hibla nito ay sumisigaw ng pagtataksil. Pinilit ni Trinidad na tawagin ang pangalan ni Lucinda, ngunit halos hindi marinig ang kanyang boses sa gitna ng ingay ng mga tao at musika sa loob ng simbahan. Habang sinusubukan niyang makalapit, hinarangan siya ng mga tauhang nagbabantay upang mapanatili ang kaayusan ng seremonya.
Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Lucinda na dahan-dahang lumalakad patungo sa harapan ng simbahan. Ang babae ay nakatuon sa landas na nasa kanyang harapan habang naghihintay si Gaspar malapit sa dambana. Nanatiling nakatayo si Trinidad, walang magawa, kundi pagmasdan ang mga pangyayari. Bumigat ang kanyang dibdib habang unti-unting lumalayo si Lucinda sa kanyang paningin. Marami siyang gustong sabihin, maraming katotohanang nais ihayag, ngunit sa sandaling iyon ay tila huli na ang lahat. Sa ilalim ng liwanag ng simbahan, naramdaman ni Trinidad ang matinding pangamba at panghihinayang. Habang nagpapatuloy ang seremonya, alam niyang ang mga susunod na sandali ay maaaring magbago sa buhay nilang lahat. Ang bawat paghakbang ni Lucinda sa loob ng simbahan ay tila bawat pagbaon ng pako sa libingan ng katotohanan. Habang ang malalaking pinto ng simbahan ay dahan-dahang nagsasara upang simulan ang seremonya, naiwan si Trinidad sa labas. Duguan ang mga paa, gulanit ang suot, at pilit na inaabot ang isang pintong tila habang buhay nang ipinid para sa kanya. Paano magagawang buksan ni Trinidad ang pintong iyon kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? At sapat kaya ang ebidensya sa kanyang bulsa kung wala namang handang makinig sa kanyang boses? Ang bawat tibok ng puso ni Trinidad ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang ritmong hindi nagpapatalo sa lakas ng organo sa loob ng simbahan. Hindi siya nanatili sa harap ng saradong pinto. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, tinakbo niya ang gilid ng lumang gusali, tinatahak ang masukal na bahagi patungo sa maliit na pinto ng sakristiya, ang pintong madalas niyang daanan noong bata pa siya upang maghatid ng mga bulaklak sa dambana. Ang marahas na pagtulak niya sa mabigat na kahoy ay lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong loob ng simbahan ng San Isidro. Kasabay ng huling nota ng musika. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dakong iyon. Doon, sa gitna ng bango ng insenso at kislap ng mga mamahaling hiyas, ay nakatayo ang isang babaeng tila galing sa kabilang mundo. Gulanit ang damit, duguan ang mga paa, at ang buhok ay puno ng alikabok ng bodega. Itigil ang kasal. Ang sigaw ni Trinidad. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol na nagpatahimik sa buong kapulungan. Dahan-dahang humarap si Lucinda, ang kanyang mukha ay tila isang porselanang nabasag sa tindi ng gulat at takot. Si Doña Salve naman ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo, habang ang kanyang mukha ay nagkulay abo sa tindi ng galit. Ngunit si Gaspar ang tanging tao na hindi nag-alis ng tingin kay Trinidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na tila ngayon lamang nakahanap ng kasagutan. Trinidad, anong kalapastanganan ito? Ang nanginginig na sigaw ni Doña Salve habang pilit na humahakbang patungo sa anak. Umalis ka rito. Nilalapastangan mo ang bahay ng Diyos. Hindi natinag si Trinidad. Humakbang siya sa gitna ng pasilyo, bawat bakas ng kanyang duguang paa sa pulang karpet ay tila isang selyo ng katotohanan niya. Nang makarating siya sa harap ng ambo, nanginginig ang kanyang kamay nang itapat niya ang telepono ng kanyang ama sa mikropono. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay tila isang sugat na nakabukas nang magsimulang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses sa bawat sulok ng gusali. Hindi ito boses ng anghel, kundi ang boses ni Doña Salve, malinaw at puno ng panlilinlang. Huwag kang mag-alala, Lucinda. Madali lang gawa ng kwento si Trinidad. Ang mahalaga ay makuha natin ang pera ni Gaspar para mabayaran ang mga utang mo sa sugal. Gagawan ko ng paraan na magmukha siyang marumi sa paningin ng lahat. Sinundan ito ng boses ni Lucinda na tumatawa ng mapait. Siguraduhin mo lang, Ma. Dahil kapag nalaman ni Gaspar na tayo ang kumuha ng titulo ng lupa ni Papa, hindi lang ang kasal ang mawawala sa atin. Ang bawat salita ay tila isang sampal na dumapo sa mukha ng lahat ng naroon.
Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri, iriw at pagkabigla. Ang trahe de boda na suot ni Lucinda ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya sa harap ng altar. Tumingin si Trinidad ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya nagmakaawa. Kung naging mabuting anak ako sa inyo, ma, ibinigay ko ang lahat. Pero hindi niyo lang ako ninakawan ng pangarap. Ninakawan niyo rin si Papa ng dangal. Dahan-dahang lumapit si Gaspar kay Lucinda. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-ibig, kundi isang purong pagkamuhi na tila apoy na naglalayab. Hinawakan niya ang kamay ni Lucinda na may suot na engagement ring. At sa isang marahas, ngunit tahimik na pagkilos, binitiwan niya ito na tila ba ang balat ng babae ay isang lason. Gaspar, babe, let me explain. It's not what you think. Ang pagsusumamo ni Lucinda, ang kanyang mga luha, ay nagsisimulang sumira sa kanyang maingat na makeup. Ngunit hindi siya narinig ni Gaspar. Ang lalaki ay lumingon kay Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng pagsisisi. Humakbang siya patungo sa dalaga. Ang kanyang kamay ay nanginginig na tila gustong humingi ng tawad sa lahat ng pagkakataong iniwan niya itong mag-isa sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa gilid ng altar. Si Doña Salve sa tindi ng kahihiyan at galit ay dahan-dahang napaupo sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang hiya na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng sumabog sa harap ng buong bayan ng San Isidro. Ngunit bago pa man makahawak si Gaspar kay Trinidad, isang grupo ng mga kalalakihan na may mga takip sa mukha ang pumasok sa loob ng simbahan mula sa kabilang pinto. Sila ang mga pinagkakautangan ni Lucinda at sa kanilang mga kamay ay hawak nila ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya Salvacion habang buhay. Paano magagawang iligtas ni Gaspar si Trinidad sa gitna ng bagyong siya mismo ang nagdala? At sa pagguho ng lahat ng kasinungalingan, meron pa bang natitirang puwang para sa kapatawaran sa puso ng isang babaeng masyadong matagal na nagdusa? Ang bawat sulok ng simbahan ng San Isidro ay tila naging isang malaking hukuman kung saan ang bawat bulong ng mga bisita ay nagsilbing hatol sa mga nagkasala. Ang bango ng mga bulaklak na kanina lang ay nagbibigay ng tamis sa hangin ay tila napalitan ng nakasusukang amoy ng nabubulok na dangal. Sa gitna ng altar, nakatayo si Lucinda na nanginginig. Ang kanyang trahe de boda na gawa sa pinakamahal na sutla ay tila naging isang puting bilangguan na nagpapaalala sa bawat sentimong utang na hindi niya kayang bayaran. Ang mga lalaking pumasok ay hindi gumamit ng dahas, ngunit ang kanilang presensya ay mas matindi pa sa anumang sandata. Inilapag ng kanilang pinuno ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa ibabaw ng dambana. Mga papel na may pulang selyo ng babala. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda ni Lucinda at ang mga titulo ng lupang ninakaw mula sa pamilya Salvacion. Dahil hindi matutuloy ang kasal, wala nang silbi ang mga pangako mo, Lucinda. Ang boses ng lalaki ay tila isang malamig na katarungan na walang kinikilingan. Ang lahat ng ari-arian na itinaya mo, pati na ang bahay na tinitirhan nyo, ay kukunin na ng mga kliyente namin. Wala nang Gaspar Alejandro na magliligtas sa iyo ngayon. Isang nakaririnding hiyaw ang kumawala sa mga labi ni Lucinda bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa paanan ng altar, ngunit kahit ang mga rebulto ng mga santo ay tila nakatalikod sa kanyang pagdurusa. Si Doña Salve naman ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay mabilis na bumibigkas ng mga dasal na tila wala nang nakikinig. Ang kanyang kabanalan na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa harap ng mga taong dati ay humahalik sa kanyang kamay. Trina, patawarin mo ako. Ang boses ni Gaspar ay basag, puno ng pait at labis na pagsisisi.
Dahan-dahan siyang lumapit kay Trinidad at lumuhod sa harap nito. Isang kilos na nagpatahimik sa buong kapulungan. Hinawakan niya ang duguang paa ng dalaga. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong lupa na nakakabit sa balat ni Trinidad. Nabulag ako. Hinayaan kong saktan kanila sa harap ko mismo. I was a coward, Trina. Handa akong gawin ang lahat para mabawi ang lahat ng sakit na dinanas mo. Tiningnan ni Trinidad ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit sa halip na kilig o saya, ang naramdaman niya ay isang malalim at malamig na pagod. Ang sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta mapaghihilom ng isang pagluhod o isang hiling ng kapatawaran. Ang bawat gabing ginugol niya sa madilim na bodega ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng mga salita. "Tumayo ka, Gaspar!" Ang mahinang utos ni Trinidad. Ang kanyang tinig ay tila isang payapang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hindi mo kailangang lumuhod sa akin. Ang kailangan mo ay ang patawarin ng sarili mo sa hindi mo pagtitiwala sa katotohanan. Ngunit ang Trinidad na nakilala mo noon, ang Trinidad na kayang tanggapin ang lahat ng hapdi nang walang kibo, ay wala na. Dahan-dahang binawi ni Trinidad ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Gaspar. Tumingin siya sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na ngayon ay hinihila na ng mga kinatawan ng batas dahil sa mga kaso ng panloloko at pamimeke ng mga dokumento. Wala siyang naramdamang tuwa sa kanilang pagbagsak. Tanging isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pagpapakawala sa lahat ng utang na loob na naging kadena sa kanyang leeg. Lumakad si Trinidad palabas ng simbahan, hindi tumitingin sa likod. Ang bawat hakbang niya sa matigas na sahig ay naglalapit sa kanya sa liwanag ng araw sa labas. Ang mga tao ay kusang tumatabi upang bigyan siya ng daan. Ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng panghuhusga, kundi ng isang uri ng takot at paggalang. Sa labas ng pintuan, sinalubong siya ni Chabelen at ni Mang Nardo. Ang init ng yakap ni Chabelen ay tila isang balabal na nagbibigay ng proteksyon sa kanyang nangangatog na katawan. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga kontrabida ay nakatakda ng magbayad, ngunit ang tunay na laban ni Trinidad ay nagsisimula pa lamang. "Saan tayo pupunta, Ma'am Trina?" Ang tanong ni Mang Nardo habang binubuksan ang pinto ng sasakyang dati ay nagdadala sa kanyang pagkakulong. Tumingin si Trinidad sa malayo, sa direksyon ng lupang pagmamay-ari ng kanyang ama na ngayon ay malaya na sa anumang pagkakasangla. "Doon tayo sa kung saan wala nang kailangang magtago sa dilim, Mang Nardo. Doon tayo sa kung saan ang bawat tahi ng karayom ay para na sa sarili kong pangarap." Habang papalayo ang sasakyan, naiwan ang simbahan ng San Isidro na tila isang monumentong nagpapaalala na ang bawat lihim ay may katapusan. Ngunit para kay Trinidad, ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya maghihiganti, kundi kung paano niya muling tuturuang tumibok ang isang pusong masyadong matagal na pinatigas ng pait. Ang bawat hakbang ni Trinidad sa lupang tinubuan ng kanyang ama ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga alaala na unti-unti nang hinuhugasan ng ulan. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak sa paligid ay naghatid ng isang uri ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang thimble na sumasalo sa lahat ng tusok ng tadhana. Sa kanyang kamay, hawak niya ang orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang dangal ng kanyang ama ay malinis at hindi kailanman nabahiran ng kasakiman. Sa harap ng lumang bahay ng mga salvasyon, nakatayo si Trinidad habang pinagmamasdan ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng selyo sa malalaking pinto. Ang bawat pagtama ng martilyo sa kahoy upang isara ang bawat lagusan ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Doon sa gilid ng kalsada, nakita niya si Doña Salve at Lucinda na isinasakay sa sasakyan ng mga awtoridad.
Ang kanyang ina, na dati ay may hawak na kapangyarihan, sa bawat galaw niya ay mukhang isang maliit at nalantang dahon na tinangay ng hangin. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang mapagkunwaring kabanalan. Tanging ang hiya, na pilit nitong iniwasan ang natira sa kanyang mukha. Trina, wag mo kaming iwan ng ganito. Anak mo ako. Ang sigaw ni Doña Salve, ang kanyang tinig ay tila isang gasgas na plaka na pilit na humihingi ng awa. Tumigil si Trinidad, ngunit hindi siya lumapit. Tiningnan niya ang kanyang ina nang may malalim na habag, ngunit wala nang bahid ng takot. Ma, matagal na po ninyo akong iniwan. Doon pa lang sa loob ng bodega. Ang Trinidad na anak nyo ay matagal nyo nang pinatay. Ang Trinidad na kaharap nyo ngayon ay ang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Nang umalis ang sasakyan, isang pamilyar na anino ang lumapit kay Trinidad. Si Gaspar. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa ng pagsisisi na hindi maubos-ubos. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na magsilbing tulay sa pagitan nilang dalawa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon, ang singkiya na para sana sa kanilang kinabukasan. Hindi ako napunta rito para pilitin kang bumalik sa akin, Trina. Ang mahinang sabi ni Gaspar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Alam kong ang tiwala ay parang telang sutla na kapag nagupit ay mahirap ng pagdugtungin ng hindi nakikita ang tahi. Narito ako dahil gusto kong malaman mo na ang lupang ito, ang lahat ng ari-arian na kinuha sa ama mo, ay binili ko na muli sa ilalim ng pangalan mo. Ito ang aking unang hakbang ng paghingi ng tawad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trinidad habang tinititigan ang mga papeles na iniabot ni Gaspar. Salamat, Gaspar. Pero ang lupang ito ay hindi kailangang bilhin para mapatunayan ang pag-ibig. Ang kailangan ko ay ang malaman na sa susunod na may magsabi ng masama tungkol sa akin, hindi ka na magdadalawang isip na maniwala sa kung sino talaga ako. Dahan-dahang kinuhan ni Trinidad ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa harap ni Gaspar, sinindihan niya ang isang sulok ng huwad na kasunduan sa lupa. Ang dokumentong naging mitya ng buhay ng kanyang ama. Ang apoy ay dahan-dahang kumain sa papel. Ang kulay kahel na ningas ay tila sumasayaw sa gitna ng papalubog na araw. Ang bawat piraso ng abo na tinatangay ng hangin ay tila mga tanikala na isa-isang napuputol. Malaya na tayo, Papa. Bulong ni Trinidad sa hangin. Tumingin si Trinidad kay Gaspar at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang dumapo ang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Isang maikling haplos na hindi pangako ng pagbabalik, kundi isang tanda ng pagsisimula ng paghilom. Bigyan natin ang isa't isa ng panahon, Gaspar, hindi para makalimot, kundi para matutong magmahal muli ng walang takot at walang lihim. Habang naglalakad si Trinidad palayo patungo sa maliit na bahay ni Chebelen, naiwan si Gaspar na nakatitig sa kanyang pag-alis. Ang langit ay nagkulay ube at ginto, isang magandang pagtatapos sa isang madugong labanan. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may isang bagong hamon. Habang binubuksan ni Trinidad ang kanyang bag, napansin niya ang isang maliit na sobrang isiniksik ni Lucinda sa kanyang bulsa bago ito isakay sa sasakyan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang sanggol na lalaki na hindi niya kailanman nakilala. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang mga salitang muling nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Trina, hindi ka nag-iisa. Hanapin mo ang iyong kapatid. Isang bagong misteryo ang bumabalot sa kanyang paglaya. Sino ang sanggol sa litrato? At bakit ito itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon? Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas
sa mga malalalim na bakas ng nakaraan sa bayan ng San Isidro. Ang dating bodega ng bigas na naging saksi sa pagdurusa at pagkabilanggo ni Trinidad ay wala na. Sa halip, isang maliwanag at maaliwalas na gusali ang nakatayo sa mismong lupang yon. Isang lugar na binuksan ni Trinidad hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat babaeng nakaranas ng hagupit ng tadhana. Ang nakasulat sa itaas ng pinto ay simple, ngunit may mabigat na kahulugan. Laya. Sa loob ng shop, ang tunog ng mga makina ay tila isang maayos at masayang ritmo na nagbibigay buhay sa paligid. Hindi ito ang mabigat na tunog ng pagtitiis, kundi ang mabilis at determinadong pag-abante ng karayom sa ibabaw ng makukulay na tela. Ang halimuyak ng bagong tabas na cotton at ang init ng plansa ay humahalo sa amoy ng sariwang kape na inihahanda ni Tia Belen sa isang sulok. Isang batang babae na nagngangalang Maricel ang dahan-dahang lumapit kay Trinidad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang piraso ng telang sutla. Si Maricel ay bagong dating salaya. Tumakas mula sa isang marahas na tahanan. Dala lamang ang takot sa kanyang mga mata. Dahan-dahang hinawakan ni Trinidad ang kamay ng bata. Ang kanyang haplos ay tila isang pangako ng kaligtasan. Huwag kang matakot, Maricel. Ang tela ay parang buhay natin. Ang mahinang sabi ni Trinidad, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Minsan, kailangan nating gupitin ang mga bahaging sira at marumi para makabuo tayo ng isang bago at mas magandang disenyo. Ang bawat tusok ng karayom mo ngayon ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mong pagbangon. Ito ang golden moment ni Trinidad, ang makita ang sarili niyang sakit na nagiging gamot para sa iba. Nang makita niyang ngumiti si Maricel at nagsimulang itulak ang tela sa ilalim ng makina, naramdaman ni Trinidad ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng kahit anong material na bagay. Ang katahimikan sa loob ng shop ay bahagyang nagbago nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may dalang mga bundle ng tela at ilang kahon ng kagamitan. Si Gaspar. Ngunit hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, kundi isang simpleng lalaki na may mas tapat na ngangiti. Sa nakalipas na 1 taon, hindi siya lumayo, ngunit hindi rin siya naging mapilit. Nanatili siyang taga-suporta ng Laya, nagdadala ng mga order mula sa mga ampunan at mga ospital na nangangailangan ng mga damit. Narito na ang mga tela para sa mga batang mamatatanda sa San Jose, Trina. Ang sabi ni Gaspar habang maingat na inilalapag ang mga gamit sa mesa. Sabi ng Madre Superiora, ang ganda raw ng mga tahi niyo. Punong-puno raw ng pagmamahal. Tumingin si Trinidad kay Gaspar at sa pagkakataong ito, hindi na niya iniwas ang kanyang paningin. Salamat, Gaspar. Malaking tulong ito para sa mga kababaihan dito. Trina, ang mahinang tawag ni Gaspar. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. May balita na ba tungkol sa kapatid mo? Alam kong patuloy pa rin ang paghahanap niyo ni Mang Nardo sa bawat bayan sa labas ng San Isidro. Napabuntong hininga si Trinidad at dahan-dahang kinuha ang lumang litrato mula sa kanyang drawer, ang litrato ng kanyang ama at ng sanggol na lalaki. Ang mga gilid nito ay medyo kupas na, ngunit ang mga mata ng sanggol ay tila tumatawag sa kanya. Wala pa rin, Gaspar, pero nararamdaman ko na malapit na. Ang sabi ni Lucinda sa huli kong pagdalaw sa kanya sa kulungan, ang bata ay kinuha ni Mama at dinala sa isang malayong lalawigan para itago ang katotohanang may anak sa labas si Papa. Pero alam kong hindi iyon ang buong kwento. Ang pagnanais ni Trinidad na mabuo ang kanyang pamilya ay naging bagong layunin ng kanyang buhay. Hindi na siya naghahanap ng paghihiganti. Ang kailangan niya ay ang kapayapaan ng kaisa-isang hiling ng kanyang ama na hindi natupad. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay ginto ang paligid ng Laya, isang hindi pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng shop.
Isang lalaking nasa kanyang mga maagang 20 ang bumaba. Hawak ang isang piraso ng punit na tela na may burda ng parehong disenyo na ginagawa ni Trinidad. Ang disenyo ng kanilang ama. Ang lalaki ay tumingin sa karatulan ng shop. Pagkatapos ay sa litratong hawak ni Trinidad na nakadikit sa salaming pinto. Ang kanyang pagkakahawig sa ama ni Trinidad ay tila isang salamin na biglang nabuo sa gitna ng lansangan. Ang bawat paghinga ni Trinidad ay tila tumigil ng magtama ang kanilang mga mata. Sino ang estrangherong ito na tila bitbit ang nawawalang piraso ng kanyang nakaraan? At sapat kaya ang paghilom na natamo ni Trinidad upang harapin ang huling lihim na itinatago ng kanyang pamilya? Ang bawat tunog ng hanging humahampas sa mga telang nakasampay sa labas ng shop ay tila isang mahinang bulong ng tadhana, habang ang anino ng estranghero ay dahan-dahang humaba sa sementadong sahig. Nanatiling nakatayo si Trinidad sa bukana ng pinto. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa dibdib kung saan mararamdaman ang mabilis at tila nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ang lalaking nasa harap niya ay tila isang imahe mula sa kanyang panaginip. Ang matatag na panga, ang malungkot ngunit tapat na mga mata, at ang paraan ng pagtindig na tila bapasan ang buong mundo. Sino po sila? Ano ang maipaglilingkod ko? Ang tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Ang bawat salita ay tila may kasamang panunuyo ng lalamunan. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng telang koton, luma na at medyo kupas ang kulay. Ngunit ang borda sa gilid nito ay hindi magkakamali. Ito ay isang disenyo ng puno ng nara na may maliliit na ibon. Ang tanging disenyong itinuro ng kanyang ama kay Trinidad noong siya ay bata pa lamang. Ang telang iyon ay ang kapares ng panyong itinago ni Trinidad sa loob ng maraming taon. Ang pangalan ko po ay Elias. Ang simula ng lalaki, ang kanyang boses ay baritono at puno ng emosyong tila matagal nang kinimkim. Hinahanap ko ang may-ari ng tahi na ito. Sabi ng nanay-nanayan ko sa probinsya, ang disenyong ito ay gawa ng lalaking nagligtas sa akin mula sa isang sunog noong sanggol pa ako. Ang lalaking ang tanging ibinigay sa akin ay ang pangalan niya, Nardo Salvacio. Ang bawat salitang binibitawan ni Elias ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang nawawalang bahagi nito. Nang hindi na makapaghintay, mabilis na lumapit si Trinidad at hinawakan ang mukha ng lalaki. Ang bawat guhit ng balat nito ay tila nagkukwento ng lahat ng taon na sila ay nagkawalay. Elias, kapatid ko. Ang hikbi ni Trinidad ay tila isang awit ng pagsuko sa katarungan ng langit. Ang marahas na pagdampi ng kanilang mga balat sa isang mahigpit na yakap ay nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat paghinga ni Elias sa kanyang balikat ay tila nagbubura sa lahat ng hirap na dinanas ni Trinidad sa loob ng bodega. Mula sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Gaspar ang tagpo. Ang kanyang mga mata ay basa rin ng luha, ramdam ang labis na pasasalamat na sa wakas ay nabuo na ang pangarap ni Trinidad. Alam ni Gaspar na ang sandaling ito ay hindi lamang para sa paghahanap ng kapatid, kundi ang huling hakbang ng pagpapalaya sa kaluluwa ng kanilang ama mula sa mga kasinungalingan ni Doña Salve. Trina, he's really here. Your father's promise is finally fulfilled. Ang mahinang sabi ni Gaspar habang dahan-dahang lumalapit at ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Trinidad. Humiwalay ng bahagya si Trinidad sa yakap at tiningnan si Elias. Pagkatapos ay si Gaspar. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi nakadepende sa kahit kanino. Ang kanyang laya ay hindi na lamang isang pangalan ng shop,
kundi ang mismong kalagayan ng kanyang puso. Elias, welcome home. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami akong gustong ikwento sa iyo tungkol sa ating ama. Ang sabi ni Trinidad habang inaakay ang kapatid pumasok sa loob. Bago tuluyang pumasok, lumingon si Trinidad sa papalubog na araw. Ang langit ay tila isang malaking canvas ng kulay ube at ginto. Isang tanda na ang kadiliman ay wala ng puwang sa kanyang bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang huling anino ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mensahe mula sa abogado ng pamilya ang dumating sa kanyang telepono kaninang hapon. Isang huling hiling mula sa isang inang naghihingalo sa loob ng kulungan. Punta ka ba, Trina? Ang tanong ni Gaspar, tila nababasa ang takot sa kanyang mga mata. Tumingin si Trinidad sa kanyang kapatid na ngayon ay ligtas na sa loob ng kanyang tahanan. Pagkatapos ay sa lalaking hindi bumitaw sa kanyang tabi. Ang kanyang desisyon ay malinaw na tila kristal. Pupunta ako, Gaspar, hindi para magmakaawa, kundi para ibigay ang huling bagay na kailangan namin para tuluyang maging malaya. Ang aking kapatawaran, dahil ang tunay na paglaya ay hindi ang paglaya sa nakaraan, kundi ang pagharap dito nang wala ng dalang galit. Ang bawat hakbang ni Trinidad patungo sa loob ng kanyang shop ay puno ng dignidad. Ang trahe de boda na dati ay simbolo ng kanyang pagkakasakal ay isa na lamang malayong alaala. Sa bawat tahi ng kanyang buhay, sa bawat sugat at bawat hibla, nabuo ang isang babaeng hindi na kailanman muling makukulong sa anumang bodega ng kasinungalingan. Ang bawat dapit hapon sa San Isidro ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa mga sugat na matagal nang iniinda ng bayang ito. Sa loob ng silid-dalaw ng panlalawigang kulungan, ang hangin ay mabigat at amoy luma. Ngunit para kay Trinidad, ang bawat paghinga niya ay tila mas magaan kaysa noong siya ay nasa loob pa ng marangyang bahay ng mga salvasyon. Nakaupo siya sa harap ng isang makapal na salamin. Tinititigan ang babaeng nasa kabilang panig, si Doña Salve. Wala na ang kislap ng mga mamahaling hiya sa leeg nito. Wala na ang maingat na ayos ng buhok. Ang kanyang ina ay tila isang tuyong dahon na handa ng bitawan ng sanga. Ma, dinalhan ko po kayo ng paborito ninyong kakanin at isang bagong kumot na tinahi ko mismo. Ang mahinang simula ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang payapang agos ng tubig. Tinahi ko po iyan ng may kasamang dalangin na sana ay makatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luhang, tila hindi na kayang pumatak dahil sa tindi ng panghihina. Trina, bakit Sayid? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kitang ituring na basahan, bakit nandito ka pa rin? Ngumiti si Trinidad. Isang ngiting hindi na naghahanap ng anuman. Dahil kung mananatili akong galit, ako pa rin ang bilanggo niyo sa bodega, ma. Pinatawad ko na po kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Gusto kong mabuhay na walang bitbit na kahit anong pait. Nang lisanin ni Trinidad ang kulungan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Hindi niya dinalaw si Lucinda sa kabilang gusali. Ang kanyang kapatid ay may sarili pang laban sa kanyang konsensya at ang selyo ng batas ay nananatiling mahigpit dito. Ngunit alam ni Trinidad na balang araw, ang bawat isa sa kanila ay makakahanap din ng sariling paraan para sa paghilom. Sa pagbalik niya sa tiyangge ng San Isidro, sinalubong siya ng masiglang bati ni Elias. Ang kanyang kapatid ay naging katuwang na niya sa pagpapatakbo ng laya. Ang bawat piraso ng telang kanilang tinatahi ay nagdadala ng kwento ng pag-asa sa bawat tahanan. Nakita niya rin si Gaspar na nakaupo sa isang bangko sa labas ng shop. May hawak na 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi na sila ang 2 taong nagmamadaling magpakasal sa ilalim ng presyur ng tradisyon. Sila ay 2 kaluluwang dahan-dahang naglalakad
Ninanamnam ang bawat sandali ng pagkilala muli. Handa ka na bang umuwi, Trina? Ang tanong ni Gaspar habang iniaabot ang tasa. Ang init ng kagamitan sa kanyang palad ay tila isang pangako ng isang kinabukasan na may sapat na tiwala at paggalang. Handa na ako, Gaspar. Handa na akong mabuhay ng totoo. Ang tugon ni Trinidad. Sa dulo ng kalsada, habang papalubog ang araw, ang mga anino ay hindi na nakatatakot. Ang buhay ni Trinidad ay tila isang malaking trahe de boda. Maraming tahi, maraming sugat mula sa karayom, at may mga bahaging nabahira ng dugo at luha. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay nabuo bilang isang magandang obra. Natutunan niya na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa kinis ng tela, kundi sa katatagan ng bawat hibla na pinagdugtong ng pagmamahal at katotohanan. Ang simbahan ng San Isidro ay muling nagpatunog ng kampana para sa orasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng babala o ng kasinungalingan. Ito ay ang tunog ng pagpapasalamat. Dahil sa dulo ng bawat madilim na bodega, palaging may isang bintanang magbubukas upang ipakita ang liwanag ng umaga.